Mga Marites, isa hong kakaibang episode na mapapanood nyo. Dahil nga po, sa linggong to, celebrate po tayo ng Holy Week at Huwebes Santo po ngayong araw na to. Siyempre, kailangan magpakilala ka. Ay, magpapakilala pa ba ako? Oo. Siyempre, ako po si Junardo Yordin. Ako naman ang Mega Marites, Mega Non, Mr. Fu. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At syempre po ang inyong PhD, Rose Garcia. Okay, eto muna. Wala muna tayong balita ngayon mga Marites, pero syempre para hindi nyo kami ma-miss ng sobra, meron pa rin kami mga update kung saan-saan magbabakasyon ang mga artista ngayong linggo. Kaya simulan na natin. Okay po mga Marites, ito panoorin po ang mga interview ng ating mga kasama, si Rose PhD, kay Max Collins, kaugnay na kanyang plano ngayon pong mahal na araw. Again, saan kayo ngayong Holy Week? I'm going to the States. Oh, for 1 week lang. Just to spend time with family and friends. And Okay. hang out lang sa States. Kasi ngayon lang ako nagka-time talaga. So, Kailan ka alis? alis ako sa 27 after ng taping namin. Tapos balik ako April 4. Ayan na naman kami! Ayun na, okay. lagi na workload. Ay, magkawalay na naman sila sa Holy Week ni Pancho. Pero at least naman yung anak talaga ko. naman. Kaya maghiwalay naman talaga sila, di ba? Okay, wala na naman uli, di ba? Hindi, si Max ngayon nasa Boracay. Okay. Halos every week yata or basta sa isang buwan hindi po pwedeng diyan na nag-stay ng Boracay kasi taga ron naman din siya. So nasa Boracay siya ngayon. So yun, every year daw talaga pag Holy Week usually Boracay sila. But since ngayong year nga na to, May iba naman. she's going to US at sa mga hindi nakakaalam, US citizen din si US si citizen ba Max. siya? Yes Ang po. taas, Ang taas, oh. di ba? Dual citizen na siya. Kasi Dual citizen. Pero that's the reason why din. Pwede ko naman siguro tong i-add na, no? Yung marriage nila ni Pancho. Parang yung nangyari din kay Carla? Carla Abellana and Tom Rodriguez na divorce na. Yes, ganun din. Talagang wala ng chance. Ayaw na nila na bigyan pa ng Parang second naman, chance. parang oo naman. Ano pa ba? And, Kay Pancho. Gusto ko. pero hindi, yun nga. So, ngayon daw, 1 week lang siya halos sa US na magbabakasyon dahil ando din naman ang kanyang mga relatives. No, at saka mga friends, mga narinig friends, natin. Pero yung anak nila, iiwanan niya iiwanan sa, kay Pancho. Sa family ni Pancho. Maganda naman ang setup daw talaga nila ni Pancho. Pagdating good. dyan. Tsaka sabi niya parang first time ba? Parang hindi na dinig ko. First time niya na for the Holy Weeks, doon naman yung anak niya kay Pancho. Parang gano'n. Usually kasi nasa Boracay sila talaga pag Holy Week. Fairness. So, yeah. Diba? Kaya naman niya mag-Boracay araw-araw bilang ang ganda ng katawan Marites. niya. Exactly. Oh, Diba? sexy. Oh, Di ba meron okay. tayong story na kinabog nga niya sa bench fashion show si Michelle D. Sa Ikaw Korea ba yun? yun? Sa Thailand? Hindi, Hindi, sa Benz. Sa Ano, Benz. Yung piscina showbiz. Siya nga yung pisgin ng ano. Langit. Oo. Ano ba? Ano ba? Basta, Holy Week. oo, diba? Thursday ito. Okay. Paano mag-relate eh? Sige, ako na pinakamasalanan. Wala kami sinasabi, pulang-pula ka lang. Pero naka-Holy Name Society Tsaka shirt dahil ka. Holy Week, ako may hawak ng microphone. Mawala naman sa sarili ko. Sanay naman ako diba? dito. Ayan It yung tinawag lagi shows. nakatutok. It shows naman eh. Diba? It's my personality. Sige na, Okay. go. Okay, ito naman sunod po natin kung ano magaganap kay Jake Cuenca sa ngayon pong mahal na araw. Panoorin po natin. Anong plano mo this Holy Week? Holy Week, wala pang siguradong plano kasi may trabaho pa eh. So, alam mo hindi pa ako wala pang time para mag-isip kung saan ako pupunta. Pero, looking forward to get a little bit of rest and then after Holy Week start na ng movie. So, plano ko sa Holy Week is to kasi magugulat din guys sa magiging itsura ko sa movie na yun. Iibahin ko siya talaga. So, yeah. Wait lang, pero usually pag Holy Week naman, out of town, out of the country, paano kayo? Usually nag-out of town ako or ngayon out of the country. Pero kasi this year parang daming trabaho eh. Parang hanggang 26 may trabaho pa ako eh. So, diba? So tapos,
parang pagbalik after Holy Week, trabaho na agad start na ng movie. So I'm gonna use that time to prepare. Pero yung mga family sila, mami sila, ano, sana, We'll spend time. Yun sana naman plano yung... nila ngayon. Meron na silang naka-advance. Wala pa eh. So nakadepende talaga sa'yo in a way. Oo, sa akin medyo. So basta ako naman, I'm looking forward to having a little bit of free time. So spend it with them, spend it with Chi. Yeah, ano lang, quality time with everyone. Okay, Spend time with Chi. At least may chi. May Diba? chi. Diba, Chi. Holy Week, ano ba kayo? Bakit pwede naman? Magdasal lang naman sila. Pwede. Magmumuni-muni. Iisip naman ninyo kung ano, ha? Sino mo Spend time nag-isip? with Chi. Ha? Ako ang overthinking na ako ngayon. Kasi, di ba sinabi naman niya, puro trabaho. Wala pang plano. Tsaka minsan, kung ano pa yung walang plano, minsan yun pa yung natutuloy. True, Diba? totoo. So minsan kung kailan nagpaplano ka, hindi natutuloy. Siguro ganun din siya paminsan-minsan. Huwag tayo magplano. Minsan kung ano pa yung hindi pinilano, mas naging maganda yung resulta. So malamang kasama nila si Chi sa kanang family niya. Kasi tinanong ko din si Jake kung kumusta si Chi Sa sa family. niya. Super okay daw. Kaya kung hindi din ako nagkakamali, ewan ko lang kung may iba'y plano, parang baka sa Pampanga sila. Kasi sila Jake, yung Kapampangan din yan eh. Tsaka marami mga activity sa Pampanga kapag Holy Week. Yes, oo. Diba? Daming marami mga sinakulo. Tsaka dyan yung mga nagpapapako, diba? Sa Pampanga. Marami. Sa Kutod ba? Pero ang kakabang sa sinabi niya, yung gagawin niyang pelikula, talagang iibahin daw niya yung look niya. Yun, magandang kwento yun. May ganun talaga si Jake Cuenca, di ba? Very ano siya. Kapag may role siya, kumbaga, di ba uso, hindi ba uso, pero ginagawa naman talaga yung parang look test, di ba? Oo, pero siya, parang... Iiba sa sarili siya. Napaka-normal na yun. Kumaga, talaga siya yung nag-effort. Nag-effort talaga siya. Nag-evolve talaga siya. Palitan yung look niya kapag meron siyang bagong role. Importanteng gagawin. Movie daw, abangan po natin yan after ng I think it's the movie with Baron Geisler. Nga pa, yung BL yata yun. Ano yun? BL. BL. Kaya pala iibahin niya. Na isa din siya sa producer sila. Talaga. Nabalita din yun. So, abangan natin. Okay, ito naman mga para sa fans ni Joshua Garcia. Alamin po natin kung anong plano niya ngayong Semana Santa. Holy Week. Plans for Holy Week, mag-El Nido ako, Palawan, with my friends, my cousins, and then doon din kasi nag-celebrate si Catherine birthday niya. So parang yung grupo nyo, doon kayo Pupunta rin kami doon. sa this Holy Week. Ano to? Mismong Holy Week? Like Wednesday, Thursday? Hindi mo na i-segue. Pupunta ba si Daniel doon? Kasi mag-birthday si Catherine. Sobrang ambush na yan. Hayaan mo na. Magsisi siya na nagpa-ambush. Diba? Kaya nga ambush, ambet na bus, ambush. Pero tingin ko tingin ko baka wala. Oo naman, siguro no. Birthday. Birthday ni Catherine. No? Pero malay lang natin. Yun. Baka yan yung pero parang hindi ko sure kung El Nido ba yun eh. Di ba may resort si Katrina at saka si Piolo Pascual. Palawan yun. Pero hindi ko lang sure kung El Nido ba yun. Ay, baka magkalapit na yun doon. But at least, di ba, nalaman natin, Pia, na magkakasama pa rin sila ngayong Holy Week. At doon magka-celebrate si Catherine ang kanyang birthday. Ang birthday ni Catherine ay March 26. Ngayon. Bukas. Bukas na, No. Ay, ano ba ngayon? 26. Baka tapos na. Tapos na. Birthday. So, ano ba yun? Pero alam naman natin na mga birthday ngayon, hindi lang sineselebrate ng isang araw. Isang buwan? Ikaw nga. Correct. Diba? Ako, linggo, isang buwan. Hindi na Bali tatapos. sa Lunes, babalitaan namin kaysa nangyari. Yan. Yeah. Diba? Sino-sino at baka may nanorpresa. Who knows, di ba? Who knows? Yes. Okay, I next. don't know, di ba? Ay, Okay. kung magpipinitensya doon, di siyempre, hihingi ng tawad. Magpapapako sa crew. Hindi naman siguro. Baka magpinitensya lang. Anong penitensya? Ano ka gahampas? Papalo ng, di may mga ganun-ganun. Yung tapos nagpapablade sa likod. Ouch. Ang sakit. Ouch. Kung maka-ouch ka naman. Diba? And after Joshua Garcia, alamin natin kay Alden Richards ang kanyang isa pang pogi plano. ito. Diba? Walang video yan. Wala. Pero nakaka-chat ko siya, tinanong ko nga kung ano ang plano niya this Holy Week. Sabi niya,
wala daw siyang out of town, wala siyang out of the country ngayon kasi gusto daw niyang spend to with his lolo and lola. Bilang ang lolo't lolo niya, at lolo't lola niya ay hindi naman na makaka-travel. So, gusto niya na makasama muna sila ngayong Holy Week. And lolo't lola sa ang side? Sa father or sa mother side? I think it's father. Kasi kasama din niya yan sa bahay sa Laguna. Yun. Tapos, mag-pray, syempre, alam naman si Alden. Yung usual. Napaka-ano niyan prayerful. Oo, totoo naman. Napaka-religious, napaka-prayerful. So, I guess gagamitin niya tong Holy Week na to para mas makapag-reflect at nilay-nilay. Saka parang nakakaano lang niya, di ba? Kakalabas lang niya ng bansa. Oo, lagi din naman. Actually, lagi naman siya nagta-travel. So siguro, for a change, lalo pat yung lolo't lola hindi na nakaka-travel. So okay naman din yung season na to para makasama yung lolo't lola. Yung tradisyon na talaga na binubuhay nila. Hindi kasi di ba tayo nung araw, hindi talaga tayo, nasa bahay lang tayo, tapos walang napapanood. Walang tugtog, walang TV, walang magsalita. Bawal. To the point na hindi na nga nagsasalita. Bawal magtawanan. Saka nung araw si JN lang naman ang tawa ng tawa pag Holy Week. Saka nung araw, di ba, pag pupunta ka ng beach, parang ano pa nga yun bawal kasi bawal magbasa. May nagkasabi nga, mas malapit sa disgrasya daw. Lalo na, di ba, may sinasabi pag Good Friday, pag alas 3. Kahit halimbawa, nag-out of town kayo, tapos pag 3 PM, bawal kayong mag-swimming. Kasi patay ng Diyos. So dapat nandun lang kayo sa cottage nyo kung nag-out of town kayo or bawal. Basta bawal kayong... At tahimik dapat. Tahimik dapat. Ako sabi, bawal na maligo. Sabi. Pag Good Friday daw, pagdating ng 3 PM, hindi na pwedeng maligo. Ang init-init, Tsaka kahit noon, di ba, yung mga mall sarado hanggang Sunday na sila nagbubukas. Pero kasi ngayon, Sabado, meron na. Ako kakatanong ko lang sa ano ba tong mall na to? SM. Sabi ko, open kayo ng ano. Sabi niya, Friday lang po. Friday lang. Thursday meron sila? Saturday hindi sila. Alam mo, hindi na, iba na ngayon. Nung araw na tatandaan ko, kahit palengke pagdating ng Thursday, wala ka na talagang Thursday, Friday, Saturday, Sunday pa lang mag-o-open. Ay, tama yun sa amin sa mga probinsya. Tapos naalala ko pa nung nagpatuli kami, gano'n, para mas mabilis na humilom yung hindi usapan yung mga tradisyon, di ba? Na kailangan naliligo ka ng ganito. Dapat pag Friday, itapat mo kasi sasabayan mo daw yung paghilom nung mga sugat. So dapat yung pagpapatuloy, Good Friday? May Thursday, Friday. Sa Holy Week, pumasok doon sa week na yun. May ganong kaugalian nung araw. Sa amin, naabutan ko pa yun. Ikaw yung may nabutan? Wala akong probinsya. Hindi ko naabutan. Pero nagpatuloy naman. Napaisip tuloy ako. At least alam niyo na. Napaisip tuloy ako kung ano. Pero summer din yun. Summer din yun. Pero hindi Holy Week. Nung araw tradisyon yan, mas maraming mga batang lalaki ang nagpapaganon. Kasi summer. Kasi ang alam ko, siyempre may anak akong lalaki, di ba? Summer kasi wala pasok. Summer talaga dahil wala ng pasok. Yun na. Dahil dyan sabi ni Gracia next po kasi puro tuloy na yun. Getting out of hand. Alam ni Jan Lapus yan. Alam ni Jan Lapus po. Sino si Sunod? Pong director, artista, director, writer, and everything. Ngayon natin kung anong plano niya. Miski ganyan po siya. Ganyan yung tsura niya. Ganyan ang plano talaga niya sa Holy Week. Panoorin po natin. Sa inyo. Anyway, sa Holy Week, I will be with my friends. Alam niyo naman, yan ang aking. My friends are my chosen family. At pumunta kami sa Bohol. So, iba-vlog ko yun kasi pag-aari siya ng friend ko. So, party ng deal. Free accommodation, alang-alang sa vlog. So, please follow my vlog ko, Reka Jan TV, ang YouTube. Doon yung malalaman ko anong ginawa ko for Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 days kami sa Bohol. So, nadalawin mo ba ang chocolate milk na naging controversial? Favorite ko Chocolate Hills ever since. So, naging controversial isa sa mga disappoint talaga nung nakita ko talaga yung may resort na tinayo sa kalagitnaan ng Chocolate Hills. But at least it's closed now, so hopefully maagapat wala nang sumunod pang resort. Kasi treasure po natin yun. So please, let's take care of our environment. Taray ng Bohol.
Iba na talaga ang panahon ngayon. Kita mo, narinig natin. For the sake of the vlog at sa part ng deal, iba vlog na lang niya at pag-stay nila ng 5 days doon sa Bohol. But at least ex-deal, bongga na. Nakapag-vlog ka na, nakapag-bakasyon ka pa. Minsan. So, yung pagmumuni-muni dapat, kung I mean, walang offense po sa mga kapatid natin sa mga Katoliko, Kristiyan at iba pang nagpa-practice ng ganyan, makikita mo talaga na nag-evolve na rin yung kasi nga sumabay na din sa digital world, nag-vlog-vlog ganyan. So, enjoy the 5 days with his friend na sabi niya, chosen family niya. Kasi di ba parang hindi siya okay sa pamilya niya? Parang medyo may kontra sa lapo side. So parang mas gusto niya makasama yung mga kaibigan niya na itinuturing niyang pamilya. Kaya yun yung kanyang linya na chosen family. After nung friend niya sa Phil Plaza, sino pa kayang kaibigan niya dyan? Marami yung mga tropang mo na. Magaganda. Sige. Ito naman po mga kaibigan, panoorin po natin si Polapus ba yan? Ginugulo niyo. Jowa ba ito ni John o anak? Paul Salas. Ayan. Gwapo. Wala yung video. Kahit maghintay kayo. Grabe na ka naman, Rose. Nakachat mo naman. Nakachat ko lang din yan. Video call ba ito, Rose? Chat lang. Sabi ko, nasan siya ngayong Holy Week? Sabi ni Paul, naku ate, nauna na kami magbakasyon. Totoo naman. Kasi halos kababalik lang nila ni Mikey Quintos. Galing sa South Korea. Kasama yung family ni Paul. Parang 1 week din yata sila doon. Almost 1 week din sila sa South Korea. And then, ngayong Holy Week daw, talaga daw ganun sila na family. Bahay lang. Pag Holy Week sa bahay lang, nagpipray, nagbasa ng Word of God, mga ganyan. Tapos alam nyo, si Paul, sa mga hindi nakakaalam, ano siya ngayon? I would say parang passionate Christian. Pag sinabi mong passionate Christian, yung maalab pa. Kasi bagong in a way, parang gano'n. Parang kailan lang nagpabaptize sila. Sila sa family? Ang family niya, na talaga. Christian na. Christian. Pero siya ngayon, bago lang. Sa family. Okay. That's good. So, kaya siguro itong Holy Week talagang gusto niyang i-spend naman na mas palalimin siguro yung pagkakakilala niya sa Hindi kami mga ganon yung parang Holy Week, aalis ng before Holy Week para yung mismong Holy Week. Thursday hanggang Easter nandito sila sa Maynila. Mayroon ganon. Para lang ma-experience yung pagbabakasyon. Pero yung mismong Semana Santa, na ino-observe talaga na nila sa Maynila. Okay. Alam ko yung si Mikey Quintos, kasi nga taga Sampaloc yan. Alam ko pag Biyernes Santo, sumasama sa Sandalet dun sa prosesyon. Kasi yung Birhen Dolorosa, sila nagbibihes. Yung pamilya nila nag-aalaga. Yun yung ginagamit sa prosesyon. Tuwing Biyernes Santo, tsaka tuwing Salubong, Sabado de Gloria, yung tatanggalan ng belo. Ganun pa rin kasi talaga ang tradisyon ng andun yan usually sa simula. Sa Saturday, sa Friday, nung bukas, bukas, Good Friday, nandun yan. Habang magsisimula ang prosesyon, nandun sa likod ng ni Virgin Mary. Party pa rin talaga ng tradisyon ng mga Katoliko yan kasi talaga may pamilyang nag-aalaga sa mga yun yung mga santong pinoprosesyon. Or parang sa kanila yun di ba? Yung sa family nila, sila yung bumili nung, kumbaga, di ba ganun yun ang alam ko, sila yung bumili nung santo na yun. So, sa kanila yun nakastay. Tapos, pag may prosesyon, nilalabas nila, sila ang nagpapabulaklak, nagpapayo. At saka di ba parang yung iba naman parang nag-stay siya sa bawat bahay? Parang may iba assignment? Iba yata yun. Iba pa yung may mara ganon. Talaga. Panata nga nagiging panata na nila yung pagmahal na araw. Magandang tradisyon pa rin na at least nandiyan pa rin at pinapractice ng karamihan sa atin. Okay, mga kaibigan, ito naman po, alamin natin kay Gabby Eigenman ang kanyang gagawin ngayong Holy Week. Yung Holy Week plan. Alam mo, natanong nga sa akin kanina yan, hindi kami nakagawa ng plans kasi
diba, weeks prior to ito nalalapit na Holy Week, medyo nandun kami sa waiting room. Hindi kami nakaplan ng advance. So even if we decide to make plans now, baka dito na lang sa Metro Manila or kasi puno na lahat. Even if we decide to fly, kahit Boracay, Balisino, hindi na kami makakahanap ng available unless flight. private, Oo, unless ganun nga. Pero so far, baka within Metro Manila na lang siguro. At anyway, itong kay Gabi, nakakatuwa marinig ko na, di ba, yung hindi nakapagplano and yet gusto nilang i-observe ngayong Holy Week. Dahil, totoo naman yung sinasabi niya na pag ganyan na punuan na din talaga dahil yung mga tao talaga parang tinuturing na rin nilang fiesta or bakasyon talaga ito. Kaya minsan, paano ba? Pag bumiyahe ka ng Monday, Thursday, Good Friday, minsan doon mo ma-appreciate yung EDSA kasi walang traffic. O kaya may pupuntahan kang kamag-anak na, kung from Quezon City ka, pupunta ka ng Parañaque, ang bilis mo siya marating. Kasi wala masyado mga sasakyan. Doon mo naman na-appreciate minsan yung kapayapaan sa Maynila na hindi mo na-experience on a regular day. Correct. Kasi matraffic. Pero paalalahanan din natin yung mga ibang nag-stay dito, umalis na yung mga nawala, na ingatan din nila yung mga bahay nila. Kasi ito rin minsan yung panahon na yung medyo masasamang loob ay sinasamantala rin na, alam mo yun, di ba? Correct. Na hunting nila yung mga walang tao sa bahay. Lalo na ngayon ng social media, halimbawa yung kapitbahay mo nakakilala mo, na alam niya na yung buong pamilya nasa Boracay. Kasi pinupost. Real time. So malalaman na walang tao sa bahay. Ingat, di ba? Ano pa ba? Yung mga artista namang alam ko, si Alan Kay na nasa Thailand ngayon. Alam ko raw si Jose Tuali, nasa Canada. May tour sila raw simula tong week. Thursday, Friday ba yon? Doon sila, Canada. Trabaho tsaka bakasyon. Kasama siyempre yung mga mahal sa buhay nila. Diba? Yun. Sa Calgary, sa Edmonton, tsaka Saskatoon. Tayo daw ang susunod. Yung Marites University goes to Canada. That's nice. Sina Marian, sina Ding Dong. So, ito naman. Mga kaibigan, panoorin po naman natin ang plano ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes ngayong mahal na araw. Year, hindi kami nakaalis syempre dahil busy kami sa pelikula, pag-promote and everything. So this time, talagang naglaan kami talaga ng oras para makasama yung mga bata at maipasyal sila. Saan kayo? Siyempre, di ba? Saan kayo mamamasyal? Diyan. Sa outer space. Sa Amanpulo ba ito? Hindi. Alis kami. Out of the country. So, sa Spain ba to? Mimik mo ba? Hindi pa. Pero igagala namin sa mga, alam mo yung mga hindi namin Japan. Mga zoo, yung mga ganun. Ilang days yan? Aayusin pa namin kasi kailangan pang bumalik dahil hindi pa kami tapos dito sa taping. Parang meron pa kami 10 days pa. Pero at least, parang ngayon pa lang yung out of the country nyo. Tama ba? Nakasama yung dalawang bata from pandemic, no? Kaya excited din kami at least makapahinga kahit konti. Si Zicto ba ngayon pa lang yung ngayon nga, tama. Yes. So, yan nga. So, syempre, kung sinabi nating Marian, syempre kasama na dito automatic si Ding Dong at ang kanilang dalawang chikiting na sina Zicto at saka Zia. Parang sabi ko nga kay yan parang ngayon pa lang kayo lalabas ng bansa na buong pamilya. Yes, kasi ito ang first travel ni Zicto out of the country. Kasi pinahanak si Zicto, pandemic. So, medyo takot pa sila na ilabas talaga. So, yeah, dito sa interview, hindi pa sinabi niyan kung saan na ibang bansa. Pero out of the country. Pero out of the country. And dun sa chat namin, nabanggit niya na sa US. So parang gusto nilang ipa-experience sa mga bata. Siguro, nabi mong US, most likely yan. Baka Disneyland yan. Yung mga ganon. So, deserve naman nila talaga itong bakasyon na to. Dahil, for the longest time, hindi din talaga sila nakakapag out of the country talaga. As family na buo. At saka maganda yung kasi may isip na si Zicto. Yes, mas ma-appreciate niya. At saka may magsastock ng memory yun sa kanya. Paglaki niya, maalala niya yung travel nila ng pamilya niya. Totoo. Parang umalis yata sila, kung di ako nagkakamali, nitong Tuesday or Wednesday. Basta alin doon. Tapos ayun nga. So,
banding naman silang pamilya ngayon, ngayong Holy Week, na deserve naman. Oo, dahil nung Pasko, naging busy si Marian tsaka Ding Dong. Christmas, hindi talaga sila nakapag-travel, hindi sila nakaalis. Busy sila dun sa MMFF, yung Rewind. Pelikula nga pala na napapanood nyo na po ngayon sa Netflix. Nandiyan dyan na naulit kong panoorin kagabi sa Netflix. Ay, no, isang gabi pala. Actually, parang wala pa silang travel kahit si Yan at Hidong na... Magkasama sila together. Na talagang purely pleasure lang. Madalas, yung alis nila, work-related. Kagaya nung naalala ko, yung sa Miss Universe na nag-judge si Mariana, naging videographer at documentarista niya si Ding Dong. Tapos nag-Japan sila last year. Meron naman pinopromote si Ding Dong na yung kanyang watch and shades na. Ayun. Pero ito, masabi ko lang to mga kamaritas. Hindi naman po ibig sabihin, lalo yung baka sabihin naman ng mga ibang kapatid natin sa Katoliko o sa Kristyanismo na parang sinasamantala na yung pagkakataon na yun na nga, sabi nga rin, bakasyon, nila. Hindi naman po siguro kasi may kanya-kanya rin po yung mga objective or layunin kung ba't nila ginagawa. At saka bilang mga Kristiyano at mga Katolikong kagaya rin po natin, alam po natin yan na pinapractice din nila ang mga tradisyon na kinaugalian na natin. Nagkataon lang na sa mundo ngayon, digital na, ang bilis na lahat, andyan ang mabilis na komunikasyon, at transportasyon, etc. At can afford naman sila, bakit naman ang hindi? For sure naman, bibigyan naman siguro nila ng oras na makapagsimba man lang makapag-pray. Yes. Pero alam nyo kasi, ito din na nakita ko sa showbiz, di ba? Parang ang Holy Week talaga lang yung time na medyo stop ang trabaho. Ng 3 araw man lang na walang trabaho, di ba? So, tingnan nyo, Christmas, yung iba may Christmas break. Tayo in reality, wala eh. Di ba? Oo, naramdaman ko rin yun eh. Alin? Ilang artista? Oo, di ba? Ako, di ba? Pero di ba totoo naman? Holy Week talaga yung medyo... Yung talagang wala. As in wala. Kahit kami, walang deadline, kahit paano ng... Well, hindi pala. Pero kung naalala ko nung nasa ABS ako, talagang lagi ako taong bahay ang tawag sa amin. Dahil may naiiwan. Okay, naiiwan. Kasi kaya naalala ko pa nung time na namatay si Rico yan, ako yung nakasagot ng yan. Nung balita. Dahil dyan. At dahil sa pagkamatay ni Rico yan na yun, kaya din tayo medyo open na ngayon ang mga telebisyon. Ano plano niyo? So kayo, ano plano nyo? Ako sa simbahan namin yung ayusin namin yung project namin sa Lubong sa Black Saturday. Sorry yung sa Lubong ay gabi? Easter, madaling araw. 12 midnight. 12 midnight, parang Easter. Dati kasi madaling araw, Easter, Sunday. Ngayon binago na sa amin binago last year. Sa int kanila, meron daw may directive letter, may directive ang So 12 midnight. Catholic bishop ang nagbigay. Almost 12 midnight. Pero 11 o'clock siguro kami sa simula. Tapos patapos ng 12 midnight. Yung sa Lubong yung pagkabuhay na yun. Diba? So ikaw, anong gagawin mo ngayon? Wala pang plano, parang katulad ni Jay Cuenca. Hindi ako kadalasan. Yung pag yung walang plano, bigla ko na lang ma-realize na bigla na lang magkakayayaan, ganyan. So, pero, kasi kami sa pamilya Katoliko. So, kaya naabutan ko yung talagang sobrang stricto. So, medyo lumalabas kami, nagbabakasyon, pero nandun pa din yung part na kailangan may practice pa din. Ako kasi kami lang sa bahay, magmumuni-muni din. At saka marami akong mga dokumentong aayusin. Mga papeles na kailangan para sa mga future nating plano. Yun, di ba? Kasi nakakalat talaga lahat ang mga dokumento ko ngayon. Isa din yan sa mga pwedeng gawin. Yung parang sa bahay. Parang naggagawa ka ng mga gawaing tapos i-offer mo. May ganun na practice. So parang ganun na rin yung gagawin ko. So, bahay lang. Ikaw, Miss Rose? Ako, wish ko sana makapagpahinga, pero mukhang malabo pa rin. Dahil? Malabo yan. Kasi siya ang extracurricular girl. Kahit Holy Week. Every year naman talaga, sa Bataan talaga kami pag Holy Week. Pero siguro sa buong buhay ko, 2 Holy Week lang yung wala ako sa Bataan. So ano ang plano mo ngayong Holy Week? Ang plano ngayon, pag as usual, Thursday pa lang, meron na kaming sa church, communion, last supper, Friday, 7 last word. Sa Saturday naman, basically yung aming org, sa church pa rin yan, may activity. Kung wala naman, medyo siguro naman, lalakad-lakad tayo sa dagat. Yan. Sunday,
Easter Sunday. So talagang kaya sabi ko wala rin talagang literal na pahinga. Ang deadline lang naman na wala ay sa tabloid. Pero syempre dahil nga marami akong online, tuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy. Oo, kasi nga ngayon, yung mga online social media, hindi naman nagsasara ng Holy Week. Tama. So nakikita talaga. Yun, nakikita pa din. Pero syempre, ako minsan ang wish ko talaga, like kung Holy Week, kung pwede lang, i-off mo muna lahat ng social media account mo. Dati, pinangarap natin ng mga ganyan, pero hindi bago yung phone ko. Parang, wow. Hindi, di ba parang yun yung in a way, parang fasting mo na rin. Asan yung phone mo? Tama. So, ganun nga po mga kamarites di Mr. Fu and PhD Rose na ako lang, ang ano ko lang, mas maging maingat lang tayo. Kasi sumabay na rin yung panahon natin na sobrang init po talaga, talagang nakaka-apekto sa ating mga kalusugan at iba pa nga na yung etc. So, may virus pa ngayon na, diba, pernic. Dagdagan po natin ang pag-iingat natin at sa pag-practice natin yun, magdasal po tayo ng positibo. Yun saka lang ingat din sa lahat ng nagta-travel out of town. Kasi kung papansinin nyo, parang madalas pag Holy Week, maraming nangyayaring aksidente. Road accident. So, yun lang. Konting ingat sa mga ganyan. Sa ating mga kamarites na alam ko naman, hindi naman maiiwasan talagang magbakasyon, mag-travel. Sa ingat lang. At syempre, abangan nyo lang lagi ang Marites University. Yun na. Basta salamat po sa mga tumulong sa amin sa salubong ng Holy Name Society at One Freedom Society. Sa Black Saturday po. Yan, maraming salamat po. Mga Marites, have a meaningful and blessed Holy Week. Magbabalik po ang Marites University!